Balik tayo dito sa Pilipinas, nagdulot ng pangamba sa ilang residente sa bayan ng Dumanhog sa Cebu ang natuklasang tinatawag na sinkhole o hukay sa lupa. At sa baybaying dagat naman na bahagi pa rin ng Dumanhog, nakita namang bumubula ang tubig. Nakatutok si Greggy Magdadaro ng GMA Cebu. Pinuntahan kahapon ng tauhan ng Mines and Geosciences Bureau ang umano'y kumukulong tubig sa tabing dagat ng Barangay Luok sa Dumanhog, Cebu. Pero bigo ang grupo na makita ito dahil sa high tide. Kaninang madaling araw, habang low tide, pinuntahan ng GMA News ang sinasabing kumukulong tubig sa baybaying dagat. Ito ang aming nasaksihan. Ang tubig bumubula parang bukal. Hinahawakan ko ang tubig, maligamgam ito, hindi naman nakakapaso. Ayon sa mga residente, nadiskubre ang paggulo ng tubig isang araw matapos ang lindol nitong Pebrero 6. Primero ato ko, nunulo ko, dool ako din na kay init mong tubig, naigakasaba kusok kayo. Kadlahon. Oh. Layong, paglingi na kuluyo, anak nga. Kusok mo yung tubig, tagadiri man, kaulbo man ang suga. Init siya. Init niya. Gitilawan nila, asgad. Nanawagan ang mga residente sa mga otoridad na suriin itong mabuti. Baka raw kasi magdulot ng masama sa kalusugan ng tao ang pagkulo ng tubig sa kanilang lugar. Ayon sa Philippine Volcanology and Seismology, walang bulkan sa Cebu. Ang pinakamalapit ay ang Mount Canlaon sa katabing probensya ng Negros Oriental. Pero kahit pa raw aktibo ito, hindi ito magkakaroon ng epekto sa Dumanhog. Maring ang pagbula sa dagat ay sanhi ng gas tulad ng methane. Lalo na kung nagkakaroon ng paggalaw ng lupa tulad nitong huling paglindol. Samantala, sa kabilang barangay naman ng Kampuang dito rin sa Dumanhog, binisita rin ng MGB ang sinkhole na didiskubre nitong nakaraang linggo. Nasa 10 by 8.5 meters ang lawak habang 4 meters naman ang lalim nito. Nagkaroon ng mga sinkhole sa mga lupang may limestone. Sa buong probinsya ng Cebu, hitik ang mga lugar na may limestone. Binakura na ng lokal na pamahalaan ang sinkhole para hindi mapestahan ng mga residente at mga dayo. Nababahala naman ang ilang residente matapos sumibol ang tubig sa ilalim ng hukay. Pasin ug musaka ang tubig sa taas. Kaya nagkadaghan man ang tubig karon kumpara gahapon. Ayon sa MGB, hindi pa nila masasabi kung lalaki pa ang sinkhole na ito dahil kulang sila ng instrumento. Gitawag na siya og geophysical test, no? Gitawag na siya og GPRS, ground penetrating radar. Mo na pinaka best way to detect ang imuhang kabitis sa ilawom. Unfortunately, watay kanang klaseng instrument diri sa Cebu. Hiling ng lokal na pamahalaan, makakuha ng modernong instrumento ang MGB para mapag-aralan ang naturang sinkhole. And I hope your office can have a communication right away in Manila to bring that equipment. As you said, there's an equipment, and that's what you need. And we will be relying much on that equipment. Ayon naman sa Peoples, walang kinalaman ang bagong sinkhole sa Dumanhog sa sinasabing kumukulong tubig sa baybaying dagat. Greggy Magdadaro, nakatutok, 24 oras.